Narito nga tayong muli mga masters sa panibagong web novel, manhwa at anime series ng taong 2024 na ating sisimulang talakayin. At ito nga po ang chapter 13 at 14 ng Solo Leveling. Kaya't atin na nga pong kaagad umpisahan. Sa nakalipas na chapter ay ipinakitang nagkamalay na etong si Jinwoo makalipas ang 3 araw at kasalukuyang dumanas ng tinatawag na double awakening. At kasabay na may mga bagay na lubos na kakaiba at tanging siya lamang ang nakakakita. Gayon din ang ipinapataw na kaparusahan kapag ang itinakdang gawain ay hindi maisagawa sa naturang araw. Pagkatapos, mula sa isang box na ibinigay sa kanya bilang papremyo ay kaniyang natuklasan na naglalaman pala ito ng isang misteryoso at kakaibang susi na nagdala sa kaniya sa kakaibang dimensyon at kasalukuyang nagsisimula na ang panibagong paglalakbay niya upang mas lalo pang lumakas mga master. Punong-puno nga ng pag-aalinlangan etong si Jinwoo at galugarin ang buong naturang lugar. Lubos siyang nakikiramdam sa buong kapaligiran habang ayon pa nga sa kaniya na masamang araw ito sapagkat patagal ng patagal ay mas lalo lamang siyang nawawalan ng pag-asa na manalo. Ano daw ba ang kaniyang dapat gawin? Pagkatapos dumagdag pa ang kakaiba at napakalakas na amoy na kaniyang natukoy na nagmumula sa isang partikular na direksyon at malamang na iyon nga raw ay nagmumula sa mga halimaw na naroroon. Labis nga ang kaniyang pagkabigla nang walang ano-ano ay sumugod sa kaniyang lokasyon ang isang dambuhalang lobo at tangkas siyang sakmalin. Mabuti na nga lamang at naging alisto siya at mabilis na nakaiwas sa dambuhalang lobo na tinatawag ng Steel Fang Raikan. Nangangamba ng gusto etong binata kung magagawa niyang talunin ang naturang mabangis na hayop. Kung sa isang dihamak na goblin nga lamang ay hirap na siya. At buhat nga sa kaniyang pangambang nadarama ay kaniyang napuna na tila ba hindi niya maigalaw itong kaniyang hita mula sa pagkakatayo. Naguguluhan siya na marahil nga raw ay bunsod ito ng takot o phobia mula sa nagdaang raid na kanilang naisagawa. Sa mga oras ding iyon ay muli siyang sinubukang sakmalin nitong lobo. Subalit muli lamang na mabilis na nakaiwas siya at lubang inaalala na hindi siya maaaring magtamo ng anumang malulubang pinsala sapagkat wala siyang katuwang na healer sa kaniyang misyong isinasagawa mga master. Nagpatuloy lamang siya sa pag-iwas hanggang sa kaniyang mapuna na tila ba may kakaiba sa kaniyang katawan. Lubha daw itong mas magaan kumpara noon at dahil doon ay muli namang nabuhayan siya ng loob at nawikang swerte nga lamang daw na maituturing na nagawa niyang muli pang mabuhay. Kung kaya't kung iniisip nga raw nitong naturang lobo na magpapatalo siya sa takot ay nagkakamali ito at kaniyang binigyan ang halimaw ng isang sapak sa panga na nagpatansik din papalayo sa kaniya. Gulat na gulat etong si Jinwoo at lubos na di makapaniwala sapagkat iyon nga daw marahil ang bunga ng kaniyang pagsasanay na isinagawa sa araw-araw. Subalit aniya ay nananatili pa rin mas malakas ang lobo kung ikukumpara sa lakas na mayroon siyang tinataglay sa kasalukuyan. Muli itong sumugod na sa pagkakataong iyon ay isa namang uppercut ang kaniyang pinakawalan. Kaniyang naunawaan na walang anumang epekto laban dito ang anumang klase ng mga pisikal na pag-atake. Napaisip nga siya ng gusto kung ano ang dapat niyang hakbang na isagawa. Muli siyang nagpatuloy sa pag-iwas habang nag-iisip kung ano ang mayroon siya na maaari niyang magamit upang talunin ang naturang lobo. Tapos ay kaniyang naisip na kung mayroon lamang daw siyang sandata na nagtataglay ng kapangyarihan ng Maika ay magagawa niya iyon. Ngunit yun ay kung mayroon lamang siyang sandata. Pero sadya atang ang mga iniisip nitong si Jinwoo ay naihanda na ng naturang kakaibang screen na muli ay nasa kaniyang harapan at ipinakita ang inventaryo ng mga sandata na kasalukuyang mayroon siya. Nawika niyang hindi nga raw niya alam kung bakit naroroon ang bagay na yon. Habang kasabay na hinugot ito at hiniwas sa gitnang bahagi ng uso etong naturang lobo hanggang sa tuluyan itong mahati sa dalawa. Ayon nga dito kay Jinwoo na iyon nga raw ang espadang naiwan nitong si Mr. Kim doon sa double air na kapay pinakitang nagkaloob sa kaniya ng plus 10 points marahil sa lakas niyang tinataglay. Habang sa kasalukuyang ding iyon ay ipinakita ng kakaibang screen na muli siyang nag-level up matapos na magapi itong lobo. Kaniyang naalala ang pahayag nitong si Mr. Kim na ang naturang espada nga raw ay nagkakahalaga ng 3 million won. At kahit nga raw naisin pa niya ang ganoong bagay ay hindi rin niya magagawang bumili kahit minsan sapagkat lubha itong napakamahal. Aniya ay kaniya muna itong gagamitin habang natutuwa sa kakaibang abilidad ng kaniyang inventory. Ngunit habang siya ay nagpapahinga, ay muling nagpakita naman ang iba pang mga lobo
at muli ay plano siyang atakihin. Nawikan nitong si Jinwoo na sa ngayong araw ay mayroon na siyang sandata at hindi na siya natatakot pang labanan ang mga kagaya nila. Ngunit nung muli sana niyang gagamitin ang naturang espada ni Mr. Kim ay nagtataka ito sapagkat hindi niya magawang maitaas o maalis mula sa pagkakabaon sa lapag. Nakasabay na sinamantala naman ng dalawa pang lobo na kasalukuyang naroroon. Maswerte naman siya at saktong sa mga uling segundo ay nagawa niya itong maiangat at direktang pinatama sa bibig nitong lobo. Subalit na bigla siyang makita na hindi ito gumana, na kinagat pa nga nitong lobo. Kaya't nawikan nitong si Jinwoo na hindi nga raw ang isang ganoong lobo ay tatawaging steel pang para lamang sa wala. Kung kaya't upang di tuluyang masira at masayang lamang ang espadang iyon, ay binago na lamang nitong binata ang kaniyang puntirya at ibinaling na lamang sa katawan ng naturang lobo. Kasabay ng pagbagsak nito sa lapag ay nasambit naman ni Jinwoo na kung iisipin nga raw at ikukumpara ang mga nasabing lobo sa mga halimaw na kaniyang nakaengkwentro sa Double Lair na dungeon ay talagang masasabing napakahina ng mga ito. Kaya't ang isa pang lobong naroroon ay lubos na natakot at mas pinabuti na umatras na lamang habang kasabay na ipinakita ang kasalukuyang estado ng lakas, mayroon etong si Jinwoo mga master. Napagtantungan niya ang kahalagahan ng pagle-level up, gayon din ang pagtaas ng kaniyang status mula sa pagpaslang ng mga halimaw na naroroon. Maging ang kaniyang talino at 5 pandama ay may katumbas nga raw na numero. Sadyang tumataas nga raw ang kaniyang lakas at mga abilidad sa tuwing siya ay magle-level up. Kaya't sa tulong nga raw ng ganitong mga gawain ay literal na mas lalo pa siyang lalakas. Sa ngayon nga raw ay marahil medyo nasosobrahan na siya ng pagmamalaki sa kaniyang sarili nang dahil lamang sa nagawa niyang pumaslang ng 2 lobo. Wala nga daw ang mga itong magical core na kanilang kinukolekta sa mga dungeon at marahil ay nabibilang sa ibang mga lahi. Ngunit ang isa pang araw na posibleng dahilan ay dahil ang mga ito ay bunsod ng mga kakaibang nangyayari sa kaniya at ang mga yaon ay mga klase ng halimaw na espesyal at literal na nilikha ng sistema na kumukontrol sa mga nangyayari sa kaniya. Kung kaya't wala ang mga itong tinataglay na magical core, habang kasabay na dinampot na lamang ang isa sa mga naputol na pangil ng naturang lobo na naroroon. Napuna din niya na ang naturang sistema ay may sarili ng tindahan na pwedeng bumili at ibenta ang kaniyang mga nakolektang bagay mula sa pakikipaglaban. Subalit ang pagbili doon ay hindi pa pwede niyang magawa sapagkat napakababa pangaraw ng kaniyang level na tinataglay. Habang binenta naman niya ang pangil ng naturang lobo na ayon sa system ay nagkakahalaga ng 20 pirasong ginto. Nasambit nitong si Jinwoo sa kaniyang sarili na kung ganun nga lamang kababa ang halaga noon ay malamang na nabibilang ang naturang dungeon sa isang E-rank. Kaya't ang lahat ng mga bagay na naroroon ay maliit lamang ang katumbas na halaga. Patuloy siyang nag-isip kung ano na ang dapat niyang susunod na isagawa sapagkat hindi nga raw siya makakauwi hanggat hindi niya napapaslang ang pinakaboss ng naturang dungeon. Subalit kung makakaipon nga raw siya ng pambili ng return crystal ay makakalabas na rin siya mula doon. Ngunit wala itong kasiguruhan. Dagdag pa nga raw problema itong kaniyang pagkain sapagkat malapit na itong maubos. Kahit nga raw na masasabing E-rank lamang din ang pinakaboss ng naturang dungeon ay lubos pa rin itong magiging pahirap para sa kaniya. Ngunit napakalaking bagay nga raw kung magagawa pa niyang tumaas pa ng level na tinataglay sa kasalukuyan. Pero di niya nasisiguro na magagawa pa niyang makaligtas o mabuhay pa bago niya maklear ng tuluyan ang naturang dungeon. Habang muling itinoon ang atensyon sa pulutong ng mga lobong naghihintay sa kaniyang pagkilos mula sa isang tabi. Marahang lumapit ang mga ito sa kaniya samantalang pinapakalma naman nitong si Jinwoo ang kaniyang sarili. Wala nga daw siyang dapat pang ikabahala sapagkat minsan na siyang namatay at kasabay na sinugod na ang direksyon ng mga nasabing lobo mga master. Agad nga niyang pinuntirya ang 3 nasa kaniyang harapan at madali lamang na nahiwa ang mga katawan nito. Ngunit kasabay ng pag-focus niya ng atensyon sa 3 nasa kaniyang harapan ay ang pagsakmal naman ng isa pang lobo mula sa kaniyang likurang bahagi. At maswerte na nga lamang na nagawa niya itong maiwasan. Paulit-ulit niyang ibinabaon sa kaniyang sarili na hindi siya ganoon kadaling mamatay. Kaya't sana nga din daw ay ganoon din itong mga lobong naroroon upang hindi siya makadama ng anumang awa para sa mga ito. Napakabilis at maras nga siyang umatake at lumaban kontra sa mga lobo. Hanggang sa umabot na nga pong limitasyon ng kaniyang katawan na kaya nitong tiisin. Sunod-sunod niyang ipinakita ng system ang pagtaas ng kaniyang level, habang kaniyang naunawaan din na kapag sinubukan niyang tumaas ay malamang na tanging kamatayan lamang ang naghihintay sa kaniya, habang patuloy niyang minamassacre ang lahat ng mga lobong naroroon sa kaniyang paligid.
Naalala niya sa mga oras na iyon ang mga taong lubos niyang hinahangad na maprotektahan, kaya't hindi siya maaaring mamatay, sapagkat mawawalang araw ang lahat ng mayroon siya. Hindi nga rin daw niya dapat pang naisin na manatili sa landas ng pagiging isang mahina. Kaya't kung ang pagdaanan ng ganitong klase ng mga pagsubok na isang paraan patungo sa kanyang hinahangad, ay walang araw siyang pakialam pa at susundin na lamang ang bawat patakaran na ilalatag sa kanya ng naturang sistema. Nagpatuloy nga siya sa paglalakad matapos nagapiin ang mga lobo na kanina ay nasa kaniyang direksyon. Subalit makaraan nito ay panibagong pulutong na naman ng mas madami pang mga bilang ng mataas na klase ng lobo ang naghihintay sa kaniya. Mababakas na nga ang pagkayamot nito sa mga nangyayari, habang ayon sa system ay tumaas ngang muli ang kaniyang ranggo at kasalukuyan na siya ay nagtataglay ng titulong tinatawag na Wolf Slayer mga master. At matapos ang mga naturang pangyayari ay kasabay na doon din po pansamantalang pinuputol at tinatapos ang chapter 13 at 14 sa manhwa series ng solo leveling. Maraming salamat nga po mga master sa inyong patuloy na pagsuporta. Hanggang sa muli!